أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وعلى الله نتوكل. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبا القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء إن شاء الله. Tayo nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil umabot tayo sa buwan ng Ramadan kung saan ang dua natin ayon sa ahadith ay mustajab at yung mga tanafus natin ay consider na tasbih. Gamitin po natin yung pagkakataon na tayo mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala itong buwan ng Ramadan kung saan itong buwan ng Ramadan ay syahru ummati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. At bihamdillah, nasimulan po na namin yung talakayan patungkol sa mga akhlak at sana po ay patuloy po kaming subaybayan inshaallah. Mga kapatid, ang pag-uusapan po natin at ang tatalakayin po natin ay patungkol sa mga ulama. Alam niyo mga kapatid, ang ulama sa panahon natin ngayon na ghaibatul kubra ay mas kailangan natin kaysa panahon ng hudur ng a'imma alaihim afdalus salati wassalam. Ang sunnah, ang sirah, kung makikita po natin, ay pinahalagahan ng mga a'imma alaihim wassalam ang mga ulama sa panahon nila mismo. How much more kung sa panahon natin na tayo ay nasa ghaibatul kubra. Mga kapatid, ang pag-usapan po natin ngayon dito ay hindi po patungkol sa legitimacy ng mga ulama, kundi kung ano yung fadila ng ulama sa Quran, saka ahadith, at may iba ding tatalakayin po natin inshallah mga kapatid. Mga kapatid, kung titingnan po natin ngayon sa panahon natin, isa sa pinaka kinamumuhian ng mga kalaban ng Islam ay ang mga ulama. Halimbawa po natin sa politika, ang Amerika at ang Israel at ang European countries, ang pinaka-problema nila ngayon sa panahon natin ngayon ay yung mga ulama. Ulama sa Iran at ulama sa Najaf. In the sense na positive, hindi yung ayaw nila dahil masama silang tao, kundi ayaw nila sa mga ulama natin kasi sila ngayon yung nakikipaglaban sa mga ideology ng US, Israel at European countries. Lalo na ang Islamic Republic of Iran sa pangunguna ng Imam Khamenei hafidhahullahu ta'ala alayh. Si Bin Salman, mga kapatid, ang Saudi Arabia, ang sinabi niya, hindi naming problema ang mga Shia. Kahit ubusin pa nila ang torba sa Saudi. Sa tabir ko actually. Wala kaming problema sa nila. Ang problema namin ay yung wilayatul faqih. Yung government na ang nangunguna ay isang faqih, isang scholar mga kapatid. Yan ang problema ngayon ng mga kaaway ng Islam. Kaya, pilit nilang sinisiraan ang mga ulama mga kapatid. Ang US, ang pinakaunang strategy nila ay ipalayo yung mga tao sa ulama. Sa Iran, halos 83 or 100 channels TV free na pinapalabas dito sa Iran. Actually, kapag meron kang satellite, na puro ang nilalabas doon ay anti-scholar, anti-ulama, 24 hours, 24/7 mga kapatid. Ganon katindi ang laban nila sa mga ulama natin. Kasi isang salita ng ulama, kaya nilang guhuin ang mundo mga kapatid. Matanin niyo mga kapatid, ang marja'iyah sa Iraq, nung almost makuha ng Daesh ang Iraq at ang Syria. Halos dumating na sila sa Mosul. Ang Mosul sobrang lapit sa Baghdad. Nung nakapunta kami doon, sobrang lapit ng Mosul sa Baghdad. Anong sinabi nila? Na kumbaga nakikita na daw ng mga taga-Baghdad ang mga Daesh sa sobrang lapit. Paano natalo itong mga Daesh? Isang salita lang ng marja'iyah mga kapatid. Isang salita lang ng marja.
Nagsalita lang si Ayatullah Sayyid Sistani, hafizahullah ta'ala alay, na nagfatwa siya na wajib sa inyo na labanan ang ISIS, which is supported by Amerika, Israel. Isang salita lang, subhanallah. Millions, thousands ng mga tao ang pumunta at nagipaglaban. Kaya isa sa dahilan kaya nabudo ang hasadu Sha'bi dahil sa fatwa ni Ayatollah Sistani, hafizahullah ta'ala alay. At hanggang ngayon, sila yung nakikipaglaban sa lahat kahit anong terrorist. Itong Kataibul Hizbullah. Isang salita lang ng ulama, mga kapatid. Ganon katindi ang salita ng ulama. Kaya itong West, Amerika, Israel, wag po tayong magtaka na ang pinaka-propaganda nila ay masamain ang mga ulama. Ipakita na masama yung image ng mga ulama, mga kapatid. Kaya ito ang pag-usapan natin. Ano ang merits, fadila ng isang ulama, isang alim? Mga kapatid, sa Quran, maraming verses actually na nabanggit yung kahalagaan ng ilm. Hindi natin pag-uusapan kung ano yung ilm. Kasi actually, kapag sinabi natin yung ulama, dapat din natin mapag-usapan yung ilm. Pero dahil sa limit yung oras natin, mag-focus muna tayo sa ulama. Mga kapatid, sa lugha, kapag sinabing ulama, sila yung mga taong may kaalaman. Ang ulama, plural po siya ng alim. Di ba, narinig po natin yan, alim. Ang alim, yung taong may kaalaman. Kaya, kahit ano yung kaalaman mo, pwede kang tawaging alim. Halimbawa, expert ka sa mathematics, ikaw ay alim sa mathematics. Expert ka sa science, pwede kang tawaging alim ng science. Expert ka sa lugha na English, tawag ka sa alim. Kasi ang equivalent na term ng alim sa English ay scholar, knowledgeable. So, walang problema. Yun ang literal ibig sabihin ng alim. Pero sa terminology ng Islam, kapag sinabing alim, ay yung taong may kaalaman sa relihiyon. Ulumuddin, rijaluddin. Yan ang istilah ng Islam sa isang alim. Kaya pag sinabi nating ulama dito, mga kapatid, ay hindi nangahulugan na lahat ng klaseng ulama, kundi ang focus natin ay ulama, alim, according sa terminology ng Islamic sciences, which is yun na yung tinatag natin na ulumuddin, rijaluddin. Sa surah Al-Mujadila, mga kapatid, ang fadila ng ulama, o di kaya tayong alim, o di kaya may kaalaman, sa surah Al-Mujadila verse 11, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'ullah alladhina amanu minkum malladhina utul ilma darajat. Ayon kay Allah matabatabay, sabi na, tayong mga tao, kapag tayo ay naniwala sa Diyos, sa Rasul, kapag tayo ay naging mu'min, itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating antas. Okay? Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum, itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi nila, the more na malakas yung iman mo, the more na mas mataas yung antas mo sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innama akramakum indallahi atqakum. Ang pinakamalapit sa inyo, may dignidad sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung taong may mas takot o di ka mayroong takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong kasunod niya ay mas nakakapagtaka, sabi na Allah matabatabay. Walladhina utul ilma darajat. Subhanallah. Pero yung may mga binigyan ng ilm, sabi ng Allah matabatabay sa kumizan, mas mataas yung antas nila, mga kapatid. Ang ginawa niyang, sabi na, imagine, lahat tayo ay mu'min. Lahat tayo ay mu'min. Kapag tayo nagsabing, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, lahat tayo ay mu'min. Pero, hindi tayo magkakaparehas ng antas, mga kapatid, sa daraja. Bakit? Kasi may mga taong mas malalim yung ma'arifa niya sa Allah subhanahu wa ta'ala.
May mga taong mas malalim ang ma'rifa niya sa nubuwa. May mga taong mas malalim ang ma'rifa niya sa imama. Kaya yung may mga taong utul ilm, yung may mga malalim na kaalaman, ilm, mayroong binigyan ng kaalaman, sila ay mas umaantas sila ng mas mabilis. Kaya sinabi sa ayat, fa'alam annahu la ilaha illallah. Alamin nyo na siya ay isang Diyos, wala nang iba. Tingnan mo mga kapatid, fa'alam. Ibig sabihin, magkaroon muna yun ng, ilm, mga kapatid. So kapag yung taong may ilm, mas mabilis yung antas nila, mga kapatid. Mas mabilis yung pagpapalapit nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabanggit din natin sa mga ahadith. Nabanggit natin insyaAllah. Pangalawa, mga kapatid, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُوهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Allah. Sarih. Sabi niya yung binigay naming halimbawa sa mga tao. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang sunnah niya, ay lagi siyang nagbibigay ng halimbawa sa mga tao. Lesson, aral. Pero hindi lahat ng binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na aral ay lahat natin naiintindihan. O di kay lahat umiintindi. No, mga kapatid. Kaya nga, may mga taong tinatawag na layakilon. Kasi kahit klaro masyado, hindi nila nagigits. Kahit masyadong clear yung evidence, hindi pa nila magets. Bakit? Kasi hindi sila nag-iisip ng matino. Kaya nga sinabi na, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُوهَا. Walang nag-iisip sa mga mithal, mga katuruan na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa mga alimun. Allahu Akbar. Alimun, mga kapatid. Yung mga taong, mga alim. Sila lang yung nakakaintindi kung ano ang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kaya may mga taong pilit, binababa, tinatanggal ang kadakilaan ng Quran sa paniniwalang Islam kasi yung mga taong ngayon wala silang kakaintindi ng Quran, mga kapatid. Reality yan po, mga kapatid. At natatamaan yung sarili nila. Kasi hindi sila kasali sa mga halimun. Hindi sila kasali sa mga taong nag-iisip sa mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay sa surah Al-Ankabut, verse 43. Pangatlong ayat, which is yung pang-last, nababanggitin natin. Marami pong ayat, pero pumili lang po tayo. Surah Al-Fatir, verse 28. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sa lugha kapag sinabi ng innama, kumbaga hasr, adatul hasr. Kumbaga yun ay limited lang sa mga tao. Kung mga gusto nang iparating, ang totoo lang na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mga ulama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Itong ayat na ito, mga kapatid, sobrang controversial. As in, sobrang controversial. Kasi dalawang point natin maintindihan dito. Una, kapag ikaw ay matakotin sa Allah, kahit wala kang alam, ang tawag sa'yo ulama. Yan ang unang point na maintindihan. Kasi ang tao lang, ang natakot lang daw sa Allah ay yung ulama. So, yung taong may takot sa Allah, kahit hindi siya nakapag-aral, automatic ang tawag sa kanya ay ulama. Yun ang una. Pangalawa, which is yun ang zahir ng ayat, which is ito na yun yung pinaka-common na pag-intindi ng mga ulama natin, yung mga ulama lang, which is yung mga nakapag-aral lang daw, ang totoong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Mga kapatid, tingnan nyo, kapag may dumaan dyan na tao na hindi natin kilala, respeto ba natin? Hindi. Aslan, hindi. Pero kapag dumaan dyan, halimbawa si Duterte, anong pinaka-normal na reaksyon natin? Gagalang po natin, respeto natin. Bakit? Kasi alam natin yung posisyon niya. O di kaya, si Imam Khamenei, hafizahullah ta'ala alayh, may mga sister tayo, na ikwento niya, na yung sister daw niya, na napunta dito sa Iran. Nagkaroon siya ng pagkakataon na maharap daw ang Imam Khamenei. As in, nakaharap na Imam Khamenei. Pero wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam. Ni salam, hiji. Asan wala? Bakit? Kasi hindi niya alam kung sino yung kaharap niya. Pero yung mga taong alam niya sino si Imam Khamenei,
Kahit andun pa sa bulwar, kumbaga, 15 meters away, subhanallah, umiiyak, sumisigaw, lahat. Bakit? Kasi alam nila yung Imam Khamenei, mga kapatid. Ganon din, mga kapatid. Kung alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung alam natin, maarifa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, alam mahdari khudast. Sabi ni Imam Khomeini, rahmatullah alayh, ang universe ay siya ng presence ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit umabot ang Imam Khamenei sa ganong ideology? Kaya malalim yung pagkaintindi na. Pero tayo, kahit narinig na natin ang adhan, dahil mahina yung pagkilala natin sa Allah, natutulog pa tayo minsan. Sabi na, magtawbala ako. Ganon. Kaya nga, innama yakhshallah min ibadi al-ulama. Kasi ang mga ulama, silang imagine, mga kapatid, yung mga taong okay yung pag-inom ng alak, yung mga taong gumagawa ng mga iba't ibang kasamaan, sasabihin natin ulama yan? Sasabihin natin, susundin natin yun, mga kapatid? Hindi, mga kapatid. Kasi ang ulama, sila yung may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung sa Quran. Ano naman ang fadila ng ulama sa ahadith? May magbibigay lang tayo ng 3 hadith. Una, mula sa Propeta Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, idha kana yawmul qiyamah, wuzina midadul ulama bidima'i syuhada. Subhanallah. Matinding hadith ito, mga kapatid. Sabi na propeta, kabilang buhay, sa yawmul qiyamah, titimbangin yung midad. Ang midad, siya yun na yung ink na nagastos para sa pagsusulat ng mga ulama. Titimbangin daw yun. Compare saan? Sa dugo ng mga syuhada, mga kapatid. Syuhada, mga kapatid. Wallahu alim. Itong hadith na to, anong gustong iparating ng propeta? Syuhada, nakasama ang mga syuhada sa Badr, Uhud, Karbala, o kahit sinong syuhada. Wallahu alim. Basta ang gagawin daw, sa yawmul qiyamah, titimbangin yung ink na naisulat ng mga ulama at yung dima'u syuhada. Mga kapatid, ang ulama, nakaupo lang sila minsan sa bahay, nagsusulat. Pero ang mga syuhada, nakikipaglaban sila doon sa disyerto kahit saan. Fayurajjahu midadul ulama ala dima'i syuhada. Kumbaga, mas mabigat o di kaya mas pipiliin yung midad ng ulama, mga kapatid. Midad kaysa dugo ng mga syuhada. Ito yung wadih na ibig sabihin na ang midad ng ulama ay mas matimbang sa dima'ul syuhada. Tanong, kung mas matimbang ang ink, mga kapatid, ink, ang sinabi ng propeta, midadul ulama. Kung mas matimbang ang ink ng ulama, how much more ang ulama? Yun ang isipin natin. Ink, ang sinabi ng propeta ay mas matimbang sa dugo ng syuhada. Ink lang yun, mga kapatid. How much more yung nagsulat mismo, mga kapatid? Kung mabigat ang ballpen niya, mas 100%. Kataan, mas matindi ang daraja ng nagsulat na yun, mga kapatid. Allahumma salli ala Muhammad wa alima. Ganon katindi ang ulama. Sinabi ng propeta, midad. Itong sinabi kong midad, tandaan niyo po, mga kapatid, kasi mayroon tayong babanggitin na tanong, inshallah. Ang sinabi ito, midad. Yung sabihin, nagsusulat yung mga ulama. Unang hadith. Pangalawang hadith. Sabi na yung Sadiq alayhi salam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allahu Akbar. Kung sino man daw ang taong naglakbay o di kaya umalis para maghanap ng ilm, ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagbukas sa kanyang ng daan papunta sa paraiso. Yung mga tulab, mga kapatid, tanda natin, hindi pa yung naging ulama, nagsisik pa lang yung knowledge, mga kapatid. Seeking knowledge pa lang yan, bibuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso sa kanya. Paano yung ulama, mga kapatid? Wa innal malaika latada'u ajnayhataha li talibil ilm ridan bihi. Allahu Akbar. Yung malaika, bubuksan daw nila yung dalawan niyang
pakpak at doon niya padadaanin yung isang talibul ilm. Actually, figurative to. Ibig sabihin, yung isang scholar na naglalakad ay para siyang naglalakad o di kaya nakasakay sa pakpak ng mga anghel. Wa innahu yastaghfiru li talibil ilmi man fis sama wa man fil ard. Allahu akbar. Yung kung ano man ang nasa kalangitan at saka sa mundo, in short, lahat ng makhluk ng Allah subhanahu wa ta'ala ay humihingi ng kapatawaran para sa taong yun. Sa talibul ilm. Hindi pa yun ulama, mga kapatid. Talibul ilm. Al-alim wa fadlul alim ala al-abid, ang kadakilaan ng isang alim, compare mo sa isang abid, subhanallah, ang kinumpera isang alim at isang abid. Abid yung taong nagsisamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kafadlil qamar ala sairin nujum laylatil badr. Allahu akbar. Imagine, yung full moon na buwan, ganun katindi ang liwanag ng isang alim kaysa mga bituin sa gabi. Minsan, subukan yung lumabas. Full moon, subhanallah, lumiliwanag ang mundo dahil sa buwan. Na i-compare mo siya sa stars, walang-wala yung liwanag ng stars. Ganun daw ang status ng isang alim at saka isang abid na sinasamba ang Allah. Hindi tayo nagsabi ng mga kapatid na Imam Sadiq alayhi salam. Kaya nga sinabi na innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Mga kapatid, ito yung pinaka-importanting dapat nating pakinggan. Wa innal ulama warathatul anbiya. Ang ulama, sila yung inheritor ng mga propeta, mga kapatid. Tandaan itong linya na to na al-ulama warathatul anbiya. Lam yuwar, ang nag-istila nito ang Imam Sadiq alayhi salam, mga kapatid. Lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilm. Yun ang sinabi na Imam Sadiq alayhi salam. Yun ang pangalawang. Tandaan niyo po itong hadith na ito na sinabi natin na innal ulama warathatul anbiya. Sinabi dito ulama. Tapos before niya, ang pinag-usapan dito yung nag-aral ng ilm. Ibig sabihin, yung nag-aral ng ilm, may time na magiging ulama po siya, mga kapatid. Tandaan nyo yan. Kasi ang nag-istilal dito na ilaun na mal'ularatul anbiya ay Imam Sadiq alayhi salam. Bakit niya yung sinabi? Dahil kung tingnan nyo ang taas niya, ang sa previous na sinabi niya, pinag-usapan niya yung mga talibul ilm. Na ang talibul ilm, sila ay alim, at sila ay makonsider na ulama sa darating na panahon. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Kasi gagamitin natin na sagot sa isang tanong. Sa pangatlong hadith, Imam Sadiq alayhi salam sinabi na, yaji'ur rajulu yawmal qiyamah walahu minal hasanat kas-sahabir rukam aw kal jibalir rawasi. Sa yawmul qiyamah, mga kapatid, may isang taong darating na yung hasanat niya ay katulad ng mountain, bundok. Sobrang dami daw. Fayaqul, itong taong yan, fayaqul, ya Rabbi, annili hadha, walam a'maluha. Sabi na, Diyos ko, paano ko nagkaroon ng ganyan na hasanat na wala ko namang masyadong ginawa? Subhanallah. Fayaqul, sasabihin sa niya, fayaqul, hadha ilmuka alladhi allamtahu nas. Yu'malu bihi min ba'dik. Allahu akbar. Bakit? Ang dami mong hasanat na hindi mo alam. Dahil sabi niya, yan yung karunungan, ilmu na itinuro mo sa mga tao. Sabi na, ya Rabbi, annili hadha walam a'malaha. O Diyos ko, paano ko nagkaroon ng ganyang karaming kabutihan, hasanat? Wala naman ako masyadong ginawa sa mundo. Sinasasabihin sa kanya, hadha ilmuka alladhi allamtahun nas. Allahu akbar. Yan sabi na yung ilm na itinuro mo sa mga tao, ya'amalu bihi min ba'dik, na ginawa nila yung itinuro mo sa kanila. Allahu akbar. Imagine, ang mga ulama na 60 years silang nag-aral, buong buhay nila nag-aral. Bakit? Para lang maituro sa atin ang katuruan ng Ahlul Bait alayhimussalam. Ganyan, mga kapatid, katindi ang mga ulama.
Si Ayatullah Wahid Khurasani hafidhahullah ta'ala alay. 100 years na po siya or sobra. Isa sa pinakamatindi sa usul. Bakit ganito umabot sila, nag-aaral sila ganito katanda? Kasi mga kapatid, alam mo bakit? Ang purpose lang nila ay yung sinabi nating warathatul anbiya. Ginagampanan nila yung responsibility nila na silang inheritor ng mga propeta, mga kapatid. Yan yung merits ng ulama sa ahadith. Ngayon mga kapatid, kung yan ang daraja ng ulama sa Quran at sa hadith, ano yung responsibilidad natin sa mga ulama? Ito yung isang dapat nating pag-aralan. Halimbawa, nakita natin si isang ulama natin sa Pinas, nga Alimur Rabbani. Anong responsibilidad natin sa kanila? Sisiraan ba natin? Papaliitin natin? Mamaliitin natin yung mga ulama? Nasabihin lang natin, hauzawi lang yan, walang yan. Di ba? Ano, mamaliitin natin ng mga ulama? Unfortunately, very unfortunately, yan po ang nangyayari ngayon sa mga iba't ibang lugar dahil sa epekto ng tabligh, epekto ng propaganda ng West, mga kapatid. Ang responsibility natin ay igalang yung mga ulama. Sinabi ng Imam Musa al-Kadhim, "An-nazar fi wajhil alim hubban lahu ibadah." Yung pagtingin sa mukha ng isang alim na dahil sa pagmamahal mo sa kanya, ibadah, mga kapatid. Ayaw ko nang banggitin yung opposite nito kasi baga may ma-hurt, mga kapatid. So, yun ang tanda natin. Sinabi ng Imam Sadiq, "An-nazar fi wajhil alim hubban lahu ibadah." Pagmamahal sa kanya, tiningnan mo siya ay ibadah. Kung tiningnan mo yung isang alim na galit ka sa kanya, anong resulta niya? Ikaw na pong bala, mga kapatid. Ang Imam Sadiq alayhi salam, sinabi na, "Ughdu aliman." Pakinggan po natin ito, mga kapatid. "Ughdu aliman aw muta'alliman aw ahibba ahlal ilm wala takun rabi'an fatuhlika bi bughdihim." Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Habi na Imam Sadiq, either maging alim ka, sabi niya, alim, scholar, o muta'alim, yung nagsisik ng knowledge, kung hindi mo kayang maging alim, kung hindi mo kayang mag-aral ng Islam, dahil halimbawa malayo to sa Iran, anong responsibilidad mo? Ahibba ahlal ilm. Mahalin mo yung mga taong ulama, mga kapatid. Mahalin mo sila. Sinay pa niya sa wala takun rabi'an. Huwag kang maging apang-apat, huwag kang maging kasali sa mga pang-apat na grupo na to, fatolik, maawala ka, sabi niya. Sino yung mga taong yun? Bibughdihim, sabi niya, yung mga taong ayaw niya sa mga ulama. Ayaw niya sa mga galit sa ulama. Fatolik bibughdihim. Kasi kapag, tingnan mo, mga kapatid, reality to, isang alim na may narinig kang chismis, hindi naman totoo. Yung taong yun, punong-puno siya ng guidance. Pero dahil ikaw, may galit ka sa kanya, sama ng loob ka sa kanya, pupunta ka ba sa kanya? Hindi. Di ba? Kapag hindi ka pumunta sa kanya, makakuha ka ba ng guidance? Hindi. Kapag hindi ka nakakuha ng guidance, anong mangyari sa'yo? Dalal. Wala ka makukuha ang katuruan. Kaya, wadi ang sinabi ng Imam Sadiq alayhi salam. Tatlo yung dapat natin, mga kapatid. Either, alim ka, muta'alim, o kung hindi mo kaya, mahalin mo ang mga ulama. Kasi kapag mahal mo ang mga ulama, mag-aaral ka sa mga katuruan nila, mahanap mo yung guidance, mga kapatid. Ganon kasimple ang pamumuhay ng Imam Sadiq, tinuro sa atin ng Imam Sadiq alayhi salam. Pero ngayon, unfortunately, mga kapatid, katulad na banggit natin, ang West, ang Israel, ang pinaka-propaganda nila ay kamuhian natin yung mga ulama, mga kapatid. Ay Imam Sadiq alayhi salam din, isang araw, yung sahaba na si Hisham ibn Hakam, binata pa siya sa oras na yun. Tapos may pagtitipon-tipon yung mga Shia sa panahon niya. Tapos, ay Imam Sadiq alayhi salam, nakita niya na may ginagawa si Hisham na mga mabuti. Ang sinabi ng Imam Sadiq alayhi salam,
Hadha nasiruna biqalbi wa lisani wa yadi. Sabi na yan, sabi na, yung tumutulong sa amin sa puso niya, sa puso niya, yung dila niya, yung sabihin tabiin, at siya sa kamay niya. Subhanallah. Ganong katindi ang mga ulama, mga kapatid. Pangalawa, na responsibility natin sa ulama, istihda. Anong istihda? Humingi ng guidance, mga kapatid. Humingi ng guidance. Unfortunately, kahit may sobrang laking masala, sabi na, magtanong tayo sa iba, wag lang sa isang ulama. Dumadating yung mga taong ganyan sa status ng kapatid. Subhanallah. Wallahu la. Wa na'udhu billah min dhalik. Sinabi ng Imam Sadiq alayhi salam, mujalasatu ahli din syarafud dunya wal akhirah. Yung pag-upo kasama ang mga ahluddin. Anong ahluddin? Sila yung mga taong may alam sa Islam, mga kapatid, katuruan ng relihiyon. Syarafud dunya wal akhirah. Siya yung ito yung pinaka may dignidad, honor sa dunya, pati sa kabilang buhay, mga kapatid. Sinabi ng Luqman alayhi salam, ya bunayya jalisil ulama, wazahimuhum birukbatika. Pinag-utusan ng Luqman, si Luqman al-Hakim, ang anak niya, umupo ka kasama ng mga ulama na sa sobrang lapit mo sa kanila, yung parang nahawakan mo na yung siko nila. Fa inna Allah azza wa jal, Allahu akbar, yuhyil quluba binuril hikmah kama yuhyil arda biwabis sama. Dahil sabi niya, binubuhay. Sabi na, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, binubuhay na yung mga puso sa pamamagitan ng liwanag ng hikmah. Bakit ito sinabi ng Luqman? Kasi ang hikmah, mga kapatid, saan mo siya makukuha? Sa mga ulama. Kaya inutusan niya yung anak niya na umupo ka sa mga ulama kasi makukuha mo doon yung hikmah. At yung hikmah na yun, mabubuhay niya yung puso natin. At kung sino man ang taong umiiwas sa mga ulama, namamatay yung puso nila, mga kapatid. Kapag namatay yung puso ng isang tao, fa'aghshaynahum la yubsirun, wala silang makikita na tama o mali. Kahit anong ginagawa nila, kahit mali, akala nila yun ay tama. Bakit? Kasi fa'aghshaynahum yubsirun. Kama yuhyil arda biwabilis sama. Katulad sabi ng pagbuhay ng lupa sa pamamagitan ng ulan. Sinabi ng Imam Ridha alayhi salam, al-ilmu khazainun. Ang ilmu sabi na yung treasure. Wa miftahu as-su'al. Ang susi ng treasure na yun ay pagtatanong. Mga kapatid, ngayon unfortunately hindi natin tinatanong ang mga ulama. Bakit? Kasi ayaw natin sa kanila. Kinakamoy natin ang mga ulama. Fas'alu yarhamakumullah. Inutosan tayo ng Imam Ridha. Magtanong kayo, kalugudan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu yu'jar fihi arba. Dahil sabi niya, meron sabi, bibigyan na gantipala yung 4 na bagay. Sabi niya, una, as-sa'il, yung nagtatanong. Wal mu'allim, yung nagtuturo. Wal mustami', yung nakikinig. Wal muhib lahum, yung mga nagmamahal sa ganung paraan. Subhanallah. Pati yung pagmamahal sa mga ulama ay binibigyan tayo ng reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung binibigyan tayo ng reward ng Allah dahil sa pagmamahal sa kanila, of course, bibigyan din tayo ng parusa ng Allah dahil sa pagkamuhi sa kanila, mga kapatid. Sinabi ng Imam Sadiq, innama yuhlakun nas li'annahum la yas'alun. Sobrang ajib na hadis na to. Katotohanan, naliligaw ang mga tao. Bakit? Kaya hindi sila nagtatanong. Saan sila magtatanong? Sa mga ulama. Hindi sila nagtatanong sa mga ulama. Instead, pinopromote pa nila yung hiting sa ulama. Kung nawawala yung mga taong hindi nagtatanong, paano na pa kaya yung nagpupromote, nagkaumuya ng mga ulama? Kayo na po ang bahala. So yun ang dalawang responsibility natin, mga kapatid. Pangatlong pag-usapan natin ay ano yung rule ng community, ulama sa community. Anong responsibility ng ulama? Mga kapatid, nalan yung sinabi natin na hadith, al-ulama warathatul
anbiya. Sila yung inheritor ng anbiya. Okay? Dahil doon, kung ano man ang responsibilities ng mga anbiya, ganun din ang responsibility ng mga ulama. Kaya, babanggitin natin, ang pina-responsibility ng ulama, tilawatul ayat. Pangatlo, tazkiyah. Dalisain ang mga tao. Babasahin na natin, hindi natin bigyan ng paliwanag kasi sobrang haba na po yung lecture natin. Inantok na yung mga topic natin. Ta'limul kitab. Pagtuturo sa Quran. Tinuturo nila ang Quran, mga kapatid. Tapos susundin natin yung mga tao ngayon sa Quran. Pangapat, al-amrul bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Yung ipag-utos ang mabubuti, ipagbawal ang masama. Yung pagbigay ng ituro sa atin yung mga halal at saka haram, which is fatwa, inshallah may oras din na pag-usapan natin yan. At izalatul aghlal, yung tanggalin sa atin yung lahat ng mga nakalagay sa atin na burden. Actually, ang ighlal dito ay hindi necessary na problema, kundi maraming pwede nating itatbik dito, mga kapatid. Halimbawa, ang slavery. Kasi sa panahon ng propeta, ang pinaka-problema nila slavery. Tinanggal yun ng propeta. Ngayon, halimbawa, sa panahon natin, anong pinaka-problema natin ngayon? Israel. Anong responsibility ng ulama? Gawa ng paraan na matanggal ang problema ng Israel. Tanggalin ang Israel. Ganun lang yung kapatid, mga kapatid. Freedom. Bilang panghuli na tatalakayin natin, merong isang syubha, may isang tanong. Lahat ng nabanggit natin, fadila ng ulama, responsibility ng ulama, sino yung ulama, mga kapatid? Sino ang ulama? Di ba? Kasi may hadith na sinabi ng Imam Sadiq alayhi salam, an-nasu thalatha, alimun, wa muta'allimun, wa ghutha. Sabi na ang tao, tatlo. Sabi na ang guru, ang mga tao, tatlo lang sabi niya. Either alim yung scholar, muta'allim yung nag-aral, wa ghutha, o di kaya yung mga naloko. Sabi na Imam Sadiq, wa nahanu ahlul bait al-ulama. Sinabi ng Imam Sadiq, ang kaming ahlul bait, yung ulama. Wa syi'atuna muta'allimun. Ang syi'a namin ay muta'allim. Sila yung mga nag-aaral. So dahil dito sabi nila, ang ulama na namagitan natin sa lahat ng hadith ay sila yung ahlul bait alayhimussalam. Totoo ba ito, mga kapatid? Kasi may sinabi yung Imam Sadiq, al-jawab. Ang sagot natin, una, ayon kay Allama Majlisi, Biharul Anwar, author ng Biharul Anwar. Isa siya sa mga akhbari na mu'tadil. Kumbaga, hindi siya masyadong extreme na akhbari. Anong sabi niya sa hadith na to? Sa Mir'atul Uqul, mga kapatid. Bangitin ko yung libro para magmuraji ka. Mir'atul Uqul. Sabi na, dhaifun alal mashhur. Yun ang sinabi na. Hindi lang mashhur, mga kapatid. Kumbaga, pinag-agrihan ng lahat ng mga ulama ang Shia, itong hadith na to ay dhaif. Either sanad or dilala. Dalawa lang yun, sanad or dilala. Yun ang una, dhaif, sanad. Pangalawa, mga kapatid, ipagpalagay natin na itong hadith ay sahih. Alal fard na ito ay sahih. Di ba? Pero, nangangahulugan ba na itong mga ulama natin ay hindi sa ulama? Mga kapatid, hindi po, mga kapatid. Kasi ang ulama, ang term na ulama, mapapag-aral po natin yan sa logic, sa mantik, na may tinatawag tayong atamul misdaq. Ang pinaka-perfect, complete na misdaq niya, meaning niya, ang ulama ay ang ahlul bait alayhimussalam. Kapag sinabing ulama, ang pinaka-perfect na misdaq niya, walang duda ay ang ahlul bait alayhimussalam. Atamul misdaq. Yung mga ibang ulama, sila din ay misdaq ng ulama. Sila din ay misdaq ng ulama, pero hindi atam, kundi naqis. Bakit? Kasi ang ulama na ahlul bait alayhimussalam, sila ay yung pinanggagalingan mismo ng ilm. Pero, yung mga ulama natin ngayon, hindi, mga kapatid, kundi kumukuha sila ng ilm sa ahlul bait alayhimussalam. So sila pa rin ay ulama. Ang pinagkaiban lang, ang ahlul bait, sila na yung pinasource ng ulama, ilm,
ang Ahlul Bait, ang mga ulama natin, kumukuha sila sa source na yun, mga kapatid. Kaya pwede sabi natin, sila ay muta'allim. Sila ay nag-aral dun sa mga ulama. Pero sila din at the same time ay ulama, mga kapatid. Yun nga sinabi, atam. Pangatlong jawab. Di ba, mga kapatid, balikan natin yung hadith. Kaya sabi ko sa iyo, tandaan yung mga hadith na sinabi natin. Anong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Midadul ulama. Midadul ulama. Mga kasulatan ng mga ulama, mga kapatid. Ang aima alaihimussalam, bigyan niyo ako ng libro nila na nasulat nila. Wala, mga kapatid. Sila ay puro verbal ang sinasabi nila. At sino yung nagsusulat? Yung mga ulama nila, mga kapatid. Klaro, mga kapatid? So, ang ulama na sinasabi dito ay yung mga nagsusulat, midad, ginamit niya. Pangalawa, ang midad, ang sinabi ng propeta, na midadul ulama, wala siyang limited na oras, mga kapatid. Hindi limited na ito ay panahon lang ng mga aima, kundi siya ay general na speaking, mga kapatid. Sa kahit anong panahon na may ulama na nagsusulat, applicable ito, mga kapatid. Yun ang una. Pangalawang hadith na nabanggit natin, na sa Imam Sadiq alaihi salam. Imam Sadiq sabi niya, man salaka tariqan yatlu fi ilman. Kaya sabi ko, tandaan yung mga hadith na to, yung mga taong naghahanap ng ilm. Sabi na Imam Sadiq alaihi salam, hanggang sa last, sabi na, inihingan sila ng kapatawaran ng mga malaika, lahat ng tao dito. Wa fadlul alim. Ang daraja, o di kaya yung kadakilaan ng isang alim, compare mo sa abid, sabi niya, ay katulad ng kamar. Tanong, kaya ba natin i-compare ang Ahlul Bait sa isang abid? Kayo nang maghukom. Excuse sa salita, excuse sa halimbawa. May isang alim, rahmatullah alayh, si Ayatullah Hasan Zadi Amalia. Sinabi niya, maliman sabihin natin, sabihin natin na si Ali compare sa mga sahaba. Maliman yung mga kapatid. Alam niyo bakit sinabi ni Ayatollah Hasan Zadi na mali? Bakit? Kasi kapag sinabi natin compare, yung personality na Imam Ali, mayroon din sa mga taong yun, mga kapatid. Kasi ang pwede mong o-compare, mga kapatid, ay yung may similarity sila, mga kapatid. Halimbawa, i-compare ko, kaya nga, hindi uncomparable lang babae sa lalaki. Bakit? Kasi magkaiba sila ng that creation. Hindi mo sila may compare, mga kapatid. Hindi mo ma-compare ang tao sa hayawan. Magkaiba ang creation nila, mga kapatid. Kaya ang sinabi niya, ba't mo kino-compare ang Imam Ali sa sahaba? Kung ano man ang meron sa Imam Ali, wala sa sahaba. Kaya nga compare mo, sabi niya, kung merong, halimbawa, may sujaat, ang sujaan ng Imam Ali. Compare mo, sabi niya sa mga taong, bakit may suja ba sa panahon nila? Sino yung batal ng ilm ng Imam Ali? May compare mo ang ilm ng Ahlul Bait sa mga taong yun? Sabi na, aslan, wala silang ilm, mga kapatid. Kasi kumukuha sila ng ilm sa mga Imam Ali alayhi salam. Kung sabihin natin dito na ang alim, compare mo sa abid, ang Ahlul Bait, comparable sa isang abid. Bakit may kukumpare ang mga aima? Subhanallah. Minsan ang Imam Ali, 1,000 rakat every night ang ginagawa. Tapos yung compare mo lang sa isang abid. Allahu Akbar. Pangatlo, sinabi pa ng, after nung sinabi ng Imam Sadiq, wa innal ulama warathatul anbiya. Doon na sinabi na ang mga ulama, sila yung warathit ng anbiya, mga kapatid. Naway naging malinaw po, mga kapatid, ang talakay natin patungkol sa mga ulama. Inshallah, may oras din na pag-usapan natin yung legitimacy ng ulama sa community. Ano yung rule na legitimate ba ang mga ulama sa panahon natin ngayon? Pwede na sabihin, okay, yung mga ulama na sa panahon ng imam. Pero sa panahon natin ngayon, legitimate ba sila? Isang pinaka-simpleng sagot yung nabanggit natin, na kung binigyan sila ng legitimacy ng Ahlul Bait alayhimussalam na buhay sila, how much more sa Asrul Ghaiba na wala tayong connection sa Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif na totoong imam
غفر الله لنا ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.